Magandang araw sa lahat. Nais kong i-share ang vision and dreams na ibinigay ni Lord from the past until the recent visions and dreams about sa tribulation. Ang tribulation period, ito ay after sa rapture. And ako lang i-share ko lang dito is about the tribulation. Pasensya na sa Tagalog ko kasi Bisaya ako, hindi ako marunong gaano magtagalog. This compilation lang po ito sa mga nakita ko sa warning also sa lahat ng tao na dapat na tayo bumalik ang Jesus kasi darating na si Lord God, si Lord Jesus, para kukunin niya ang mga bride niya in Christ. Sa pagkukuha niya, ito ay tinatawag na rapture. And yung mga tao na left behind, yung mga tao na ito will magsasuffer sa tinatawag na tribulation period, and is called also as hell on earth. So nakita ko we should be really kanang apart sa rapture kasi para sa akin kahit na nakita ko lang sa visions and dreams, experience talaga ni Lord na parang totoo. Parang ando na ako sa period na yun. Hindi ko nalaman na dream and vision lang pala yun. Pero pina-experience ni Lord para ma-assure sa mga sa to all of the people na dapat na talaga bumalik tayo kay Jesus, mag-repent sa mga kasalanan, huwag mag-iwas sa pagpakakasala. Nakita ko from the past yung mga left behind, makikita nila mga demonyo sa natural form nila, either sa maliit at pa hanggang malaki na mga demonyo. May mga dinosaur form, may mga higante, may maliliit as well, mga defender, may mga liliit, may mga higante, depende sa sizes. And in this period of the revelation, makikita natin sila, and all of sa mga Christian ay ihahunting or ipapahanap ito sa government nga mag-manage sa tribulation period, which is the Antichrist. Pag Christian ka or believer ka ni Lord Jesus, ipahunting ka at papatayin ka nila kasi believer ka ni Lord Jesus. But dapat nating tandaan also na hindi natin i-deny si Lord, even kung sino man left behind and to suffer the tribulation. Dapat maging faithful din as well, even this hard period, na dapat maging faithful lagi kay Lord Jesus, na dapat hindi natin siya i-deny. Kung pupugutan ka ng ulo, tatanungin ka na i-deny mo si Lord Jesus, o papugutan ka ng ulo, dapat hindi mo i-deny, kasi yung hell, everlasting fire, is everlasting fire. And magsasuffer ang mga tao dito kung i-deny nila si Lord, and that is everlasting. So in this sa tribulation naman, 7 years lang ang period nito, pero grabe ang sufferings ng mga tao pag malileft behind sila and to suffer the tribulation period. The Antichrist will reign on earth. And dapat ang instruction ni Lord, magpunta sa mountain areas, caves, doon magtatago, and dapat walang mga mobile gadgets kasi matatrack ka sa mga kaaway kung mayroon ka nito. Even sa mga watch, kung mayroon ka nito, dapat talaga dapat wala sa sarili mo yung mga gadgets ng world, kasi matatrack ka nila, may devices sila na matatrack ka nila
kapag andito, kapag mayroon ka nito. Nakita ko pa yung mga nakot na mga Christian during this period. Some or yung iba nakita ko parang binabarbecue. Yung it look like parang whale, yung circular, parang pero malaki siya, parang Ferris wheel pero doon nakatali yung mga tao at saka may kalayo sa may baga sa lower part, then nababurn yung mga tao. It looks like that. Grabing sufferings talaga ng mga tao. Sa iba pa, nakita nila din na kasi during this period, hindi namamatay ang tao. Kasi yung death will flee in this period, and the people really magsasuffer sila kung gaano kasakit o kapait in this period. I hope you will understand. I'm trying to explain sa Tagalog. Also, nakita ko some experience also nga yung skin ng mga tao pinipil, tapos tapos hindi ka mamamatay. Tapos yung iba binuboil sa hot water ang mga katawan. And some people also, I saw a person na nag-commit siya ng suicide, pumunta siya sa building, then some people pumunta sa building, nag-try mag-attempt ng suicide but hindi sila namatay, pero nabali yung katawan nila or mas grabe yung pain. Nakita ko din during this period yung mga rivers, yung water will become color green or poisonous. Okay, yung mga lamang dagat or sa water na pagkain ng tao mamamatay, at saka hindi din natin siya mainim, not drinkable tubig, or we cannot drink the water because it's poisonous. Then nakita ko din yung nag-disobey ako ni Lord, yung nag-murmur ako, nag-complain ako ba. Pinakita niya sa akin kung mag-complain ako, or even to all of us, kung sino mag-complain against God, He will leave that person behind and to suffer the tribulation. So yun ang nangyari sa akin. So pina-experience ni Lord parang real, na akala ko real. I saw, nakita ko na nag-take over na ang rapture, at nasa bahay ako, and I have also autistic daughter, and parang nalif behind talaga kami sa dream. Then nakita ko yung malaking demonyo, meron siyang red eyes, sungay, napakalaki, parang tall like a building. Nandun sa kalsada at hinahunting ang mga like people. Then ang mga tao nag-flee, pumunta sa mga mountains to avoid yung mga demonyo na nasa nag-search house to house nandun sa kalsada, sa street. And napanik ako, grabing fear ko, because akala ko talaga na totoo na nalif behind na talaga ako. Kasi nagmurmur ako kay Lord, may kasalanan ako kay Lord doon. Nagalit si Lord sa akin. Kaya pin-experience niya for those people na magmurmur or sarcastic kay Lord, or nagmurmur na complaints. Maiiwan din sila sa tribulation. And nakita ko pa, may ma-experience din ng anak kong lalaki. Mas grabe din sa kanya kasi yung mga demonyo kinakain yung tao. Tapos pagka
kaya ng tao, kasi as I said, na yung iba malaki, maliit. Yung iba kinakain ng tao, tsaka then spit out, after grinding them, and is kanang grabe ka horrible. Hindi mo ma-describe yung event na ito. Like, for those people then also na nag-take the mark kasi takot mapugutulan or mapugutan ng ulo for denying, if you deny the Lord, then mamamarkahan ka ng 666. Pag i-deny mo naman si Lord, short period of time lang itong mga tao na happy, because after the 7 years, si Lord din ay babalik, magja-judge na sa kanila. At yung nag-deny na kay Lord na may 666, everlasting na ang ilang punishment na sa hell fire, and wala nang sorry. So this period of tribulation, while hindi pa dumating si Lord sa rapture, dapat talaga we try our very best, all of us, to be a part of the rapture, to avoid the tribulation, because sabi ko nga, it will be like hell on earth. As napakasakit na nga na papasuan ka, how much more yung yung death mag-flee, just to make you suffer during this period. Kung nadisgrasya ka, hindi ka mamamatay. Kung nabalian ka, kung naputol man ang katawan mo, hindi ka mamamatay. So imagine that, and that will be so scary and painful. And I saw also dinosaurs sa tribulation. I saw demons look like dinosaurs sa tribulation, and everything will be on fire. Ang mga building, mga houses, ma-destroy na sila. Everything is nag-chaos na ba, at saka hindi na wala na ka beauty ang earth. Antay din ang earth, hindi mo makikita ang beauty ng earth during this period. Everything is horror. And some period pa sa tribulation, nakita ko yung mga zombie. Totoo yun. Nakita ko din, nagmurmur naman ako, I think recent months, or may nagawa akong kasalanan, I guess nagmurmur na naman ako kay Lord, or may pinapagawa siya na hindi ko nagawa, something like that, or basta nagkasala ako ni Lord. Then pinakita niya sa akin na malilip behind ako kung hindi ako mag-repent. Nakita ako na left behind kami sa anak ko, some people I know na hinahabol kami sa mga yung mga zombies. Yung mga zombie na mga horror na nakita nyo sa movies, mas horrible pa yung nakita ko, kasi para talagang real, at saka napakadali nilang masense yung tao kung asan man ang tao magtago. Kasi kami sa dream ko na yun, nagtatago kami sa building, tapos nasense naman nila kami, parang na-smell ata nila kami, kasi para sa kanila pagkain kami, pagkain ng tao, and they search us quickly, and then iba na naman kami ng lugar, pabalik, pa transfer ng lugar para maka-hide lang kami, and walang pagkain, exhausted, grabe ka tiring, walang tubig, walang everything. That's why right now, sabi ko na hindi pa dumating si Lord, we try our best to make it in the rapture. Dapat talaga hanapin na natin ngayon si Lord Jesus, mag-repent sa mga kasalanan, at hindi na magpakasala, and to obey the Lord, kasi yung bride na kukunin niya spotless, dapat walang kasalanan,
um, according to sa revelation ni Lord na kukunin niya yung mga spotless bride, yung walang mga kasalanan na nag-repent and nag-stop sinning as well and obey the Lord. Those people na nag-obey kay God ang iyang kukunin sa rapture. So this period of tribulation, napaka-scary at para sa akin palang walang hope. And may other pa akong iinta ko lang lahat yung nakita ko, yung dala-dala ko nga sa other dream. During this period of tribulation, another dream na naman, I saw may arinola lang ako or bucket to use as my toilet. Dala-dala ko pero wala akong pagkain. Yun lang ang nadala-dala ko sa mga broken na mga buildings. Nagtatago ako lang mag-isa, and that is so scary. And then I saw na every time, like as I've said, like demons, some are big and small, and they have also robots, as we are having also robots now, and we are so near talaga in this period. So that's why we should be apart in the rapture, and we should turn back to God now, repent, and that may the Lord save all of us. It was scary talaga pag na-left behind ka. Everyone will fleeing in the mountains, but sadly some people are mostly caught kasi lahat yung naiiwan, yung mga demonyo will be alive on earth, and they will seek people kasi yung mga demonyo hindi yan napapagod, ang mga tao napapagod. Kaya para sa akin yung nakita ko, para sa akin lang napaka-imposible na mabuhay during these years of tribulation on earth. So dapat talaga nagbalik na tayo kay Jesus para maawa siya sa atin, na isasali niya tayo sa rapture niya. Aside from that, meron ding wars, famines, pestilence in this period, at saka yung Nibiru na earth, yung Nibiru na planet, yung Nibiru will crush the earth, and that big planet is so huge. Napakalaki ng planet na yan. Yung nakita ko nga, pagkakita ko parang na-shock ako kasi napakalaki ng planet na para mag-hit na sa earth. Visible, grabe ka visible sa mga eyes sa mga tao in that dream. And then yung mga tao dito sa paligid namin nagpapanik, yung iba na faint or nahimatay kasi na-shock sila na yung planet na ito will hit the earth. And it was scary kasi napakalaki ng planet na ito. Tawag nito is yung planeta Nibiru. Parang Saturn yung mukha niya. But it will hit the earth, I think, at the end of the tribulation. Kasi Lord na ang nakakaalam. Nakita ko lang na yung mga tao dito, mga neighbors namin, nagpapanik. Some of them got fainted, yung hihimatay. Kasi nasashock sila, napakalaki yung planet that mahihit na yung earth. Grabing earthquakes nito during the tribulation and other terrible events. So dapat talaga now, while we can still find our Jesus, magdasal na tayo, mag-repent na tayo lahat sa mga kasalanan at hindi na magpapakasala. Kasi yung everlasting life is in heaven.
dito sa earth is passing lang. Everything here mawawala. So, dapat mag-obey na tayo kay Lord Jesus at magbalik na tayo kang Lord Jesus Christ. So, may you understand about this version of the Tagalog. I hope you will understand my Tagalog. And I'm sorry, there are, I think maybe meron pang mga dreams and visions I forgot to include. I couldn't remember, but in the ministry, in this channel, I already uploaded from the past, so may you search if you can. So God bless everyone. Keep praying, repenting heartily to the Lord Jesus Christ.